sa Juan 11:25-26. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya ay patay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang oras, mga tugang, ganap na hong alas 7:40 din pagkaaga. Ang oras na yan, hatod sa to kan LYRR Realty Development Corporation. For decades, LYRR Deca Homes has been committed to building quality homes for Bicolanos. Introducing Deca Asraya Residences, your haven for luxe living in the city. This new community is inspired by its name Asraya, a Sanskrit word meaning one who gives refuge, shelter, and protection. Elevate your home, elevate your lifestyle with our elegantly designed 3-story units with carport and provisions for 5 bedrooms and 4 toilets and bath. It features a lot area of more or less 78 square meters and a floor area of 145 square meters. The ground floor area offers provisions for foyer or receiving area, dining area, kitchen area, 1 bedroom, service area. The second floor area offers provisions for living or family room, master's bedroom with toilet and bath, 1 toilet and bath. The third floor area offers provisions for 3 bedrooms and 1 toilet and bath. Redefine community living with its premium amenities. The Deca Asraya Residences Clubhouse features a multi-purpose facility with swimming pool. Deca Asraya Residences is an emerging district in the pilgrim city of Naga, located close to the Basilica of Our Lady of Peña Francia and other churches. 11 kilometers from Naga Airport, 2.5 kilometers from CBD Bus Terminal, 2.4 kilometers from Bicol Medical Center, 100 meters from Basilica of Our Lady of Peña Francia. Welcome Lux Living at Deca Asraya Residences. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Marhay na aga mga tugang. Today is Thursday, Pitsa 23 kan bulan na Oktubre taong 2025. Aldaw na po kita kunya din Webes, mga Dabarkads, abay gising na mga kabanat, bago na. O yan na po ang programang Radyo Banat. Ako po si Benji Rivera at your service. And at yan kay Banantal sa tuyang mga Banat Patrol. And sa newsroom, syempre kay Banantal si Junil, partner The Wingman Cuba. And sa technical mga tugang, si Ariel Camarotti, Boss Stephen Fabis, mga Dabarkads. Arong kan dati mga tugang, igwan na lamang kitang, partner, pira na lang. Igwan na lamang kitang 63 days to go, 63.
Antes po ang Pasko mga tugang, yan ang sa tuyang Christmas countdown. Ano ko dyan pare ko maray ko dyan igan ta medyo mainit na, nagtataga-init na. Paghapon pare ko nag-uuran. Di ba? Yan po ang panahon tako dyan. Kaya ingat po si mga bagets, mga chikiting. Digdi sa tindahan may nakasabay ako nagbabakal face mask. Talagang ano ko yan, naglilikay po digdi sa bagong virus, ano po, ining flu-like illness na igwala pong mga eskwelahan. Sabi ko nga dating suspend ang laog sa eskwela, lalong-lalo na po sa elementary and high school, mga tugang. Anyway, kasuugma po mga kabanat na bulgar kasuugma ni Gov. El Rey ang posisyon ni Congressman Arnie Fuentebella bilang House Chair kan magabat na ining Appropriations Committee. Ano po, yon. Kapag yaong ka po sa APRO and chairman ka, talagang ano ka, partner, daman, inapod, daman. Kadakol pong mga naging Appropriations Committee. Dating Secretary Nonoy Andaya, DBM Secretary, haloy niyang pinugulan ang APRO. Andaya Senior, Bicolano. Ngunyan po, kadakol mga proyekto, mga budget ang sa inda pong napapakiaraman, partner. Talagang napapakiaraman inda ining mga budget kapag ika po ang chairman. Kasugma, sinabi ni Gov. El Rey Villafuerte mga tugang sa interview kang Radyo Banat, bilang Vice Chairman si Arnie Fuentebella ni Chairman Zaldico kan APRO, ano ta pinabayaan niya lang? Ano ta arog ka ini ang nangyari sa allocation kan budget, gulping mga insertions na nakalusot, lalong-lalo na po sa mga flood control program kang gobyerno. Bilyon mga tugang ang pinag-uurulayan. Pinagmamalaki ni Congressman Arnie Fuentebella na siya po Vice Chairman kan Committee on Appropriation. Pero mga kabanat, nainisip talaga ni Arnie Fuentebella na ako Vice Chairman, siyang Vice Chairman, ang chairman ko si Zaldico, is iyong unyan ang naduduon digdi po sa bilyon na mga proyektong palpak. Entire Philippines. Bako lamang po mga flood control. Pati ining mga tinitirindog na hospital kan Department of Health, pati ining mga government offices, involved po pala ining sa construction si Zaldico. Ngunyan, ang sabi po ni Congressman Fuentebella, kumo siya da po ang Vice Chairman ni Zaldico, gulpi na po sindang mga naaraman na anomalya. Hiling-hilingon mo yan. Sa indanag po ng anomalya, ngunyan mapaimbestiga ka about sa anomalya, kung bako ka man talagang tunto. Sa indanag po ng mga budget insertion na yan, bilang Vice Chairman, ka lamang naggiltok. Kaya bakong imposible mga tugang na makakuha ka ng 6.5 billion na flood control dyan sa partido, samantalang mga kabanat, ang partido bako pong barahaon na distrito kung ikukukumparata
sa 2nd District, 3rd District, and 5th District. Ang punto ni Governor El Rey, ano tatawanan mo nin pondo nin 6.5 billion flood control project ang partido na kadakol pong mga lugar digdi sa probinsya kan Camarines Sur na mas binabaha kaysa po sa partido. Ang gusto pong ipaabot ni Gov. El Rey sa interview ta kasugma, ano taday din na tinawalan din dakulang pondo ang 2nd District para po sa flood control. At 3rd District, ano taday po tinawalan din na dakulang pondo para po sa flood control. Ika pala ng Vice Chairman, taga Camarines Sur ka, ano pa man po kung politika? Ang pinag-uurulayan po digdi, mga kababayan ta, buhay kan sa itong mga kababayan. O ano nagkaangka po ni pondo dyan sa lugar mo, Tigaon, Sangay, na ang mga mayor dyan, ang mga opisyal dyan, mga kamag-anak mo. Imagine po mga tugang, saan ka nakahiling na nagkakaangka ng flood control sa taas ka bukid? Ang taas po ka bukid, pag nag-uran, huros po yan sa baba. Kapag, siyempre, duman ka sa baba, masalod. Paano ba na magkaigwa po ng flood control dyan sa bukid kan Tigaon? Na dahil man binabaha ang taas ka bukid. Yan po ang kabali sa iniimbestigahan mo niyan. And papaimbestigahan, lugod, ni Governor El Rey at bako pong sumasuba ang 6.5 billion pesos na flood control andyan po sa partido. Samantala, mga tugang, mas binabaha po ang 3rd District. Dapat tinawalan niya po ng awad-awad na pondo ang 3rd District. Kung mo ikaw Vice Chairman, sabi baga ni R.D. Puentevilla, ako nga yung Vice Chairman, pinagmamalaki niya, ano po ang pakinabang kan mga taga-Kamsur? Ano po ang pakinabang kan mga tugang tadigdi sa Kamsur? Sasabihin mo, kung mo ika Vice Chairman, dapat po tinabangan mo ang mga taga-Kamsur. Bako po, na ikbubuhos mo ang 6.5 billion pesos na pondo mga tugang dyan po sa partido. Ang 2nd District, Bilaor, San Fernando. Kumo ika pa Vice Chairman kang APRO, ang congressman po dyan, baguhan, si Congressman Luigi. Dapat, dawa kalaban mo, kaiwal mo sa politika, tatao man pong makikinabang, dapat tinaunan mo man po din na budget, Vice Chairman kagaro. Kaya alam po, ginamit din or dinda, mga tugang, ang pagiging Vice Chairman sa sadiri nindang interes. Huna-hunaon mo yan, mga kabalat. 6.5 billion ang yaong pong proyektong flood control dyan sa partido. Paano po yan ipapaliwanag ni Congressman Puentevilla? Kesyo, mataram siyang korupsyon sa Kapitolyo. May mga flood control project sa Kapitolyo. Bago kita mag-Kapitolyo, dyan muna kita sa partido. Tayo ka po baga Vice Chairman. Mga tugang, ikaw baga ang sabi mo, may mga dokumento ka. Sabihin talang igwa ka pong kapot na dokumento kung ano pa man yan. Pero mas malinaw po mga kabalat, ini pong flood control projects dyan sa partido na solo niya, and mayo man pong mga lugar, kulang man po mga lugar na binabaha dyan kung ikukumpara po mga kabalat sa 2nd District, 3rd District, 5th District, Rinconada, na dapat po sana kung talagang may puso ka, Kristiyano ka, nako, ako ang Vice Chairman, ikawawa naman ang mga kababayan ko dyan sa Rinconada, bigyan natin ng pondo yan.
Chairman Zaldico. Oh, close baga ka mo ni Zaldico. May mga litratong iribalang ka mo. Tinawalang ka nga ning covered court, partner. Covered court worth 200 million. Totoo, sabi, magayon na pong covered court. Talagang wow. Pero, sana po, kuta, Congressman Printevilla, bago kuta siya nagpapara taram kung ano-anong mga corruption or something, dapat nahiling po kan mga Bicolano, mga taga-Kamsur, kung gurado ka kasinsiro sa puho kan korupsyon, gurado ka po kasinsiro magtabang, bako lang po sa partido, kundi po sa bilog na Kamsur. Araw po kayo ang punto na gusto kong erase. Gusto kong erase inita. Vice chairman ka, sa interview baga sa imo ni Joe Sabal, ni Kabalang, pinagmamalaki mo, igwa kang mga dokumento, bako man po yan eh. Igwa po kitang investigation body, igwa kitang ICI, igwa kitang ombudsman, bako mo man pong trabaho, Congressman Printevilla, bako mo nga ning trabaho magparahagan pondo. Ang trabaho po kan mga mambabatas, kan mga diputado, is maghibo din lay. Dahil magi mga kontraktor. Dahil ka magbubuot kung sisay po ang tatawanan nindong pondo na Zaldico. O, ngunyan, naaraman na kasapakat mo pala si Zaldico. O, dahil pigpaparamalaki niya, siya na po ang vice chairman. O, vice chairman ka pala. Hindi, pwedeng involved ka. Duman po sa imong chairman na nagtatago ngunyan. Kahit tumaga ka mo niligasyon, amigong tunay, eribanal, o ngunyan pinabayaan din si Zaldico. Iyo po baga, hilingon din si mga previous na mga picture ninda ang sa inda pong mga amigong tunay, mga totoong leader, hindi ang mapuhukan korupsyon. O, si Zaldico na bus nindo, nagtatago dahil sa korupsyon. O ano ka mo? Mga santo? Ano po sinda? O ligasyon, Printevilla, ano sinda mga santo? Kahit tong namamayag pag si Zaldico sa mga project, ay pambihira haragan sa nakamong haragan project, ligasyon, Congressman Printevilla. O, ngunyan na si Busninda, naaraman po kan mga Pilipino, na grabe po ang anomalya, nagtatago, o nakakahiling ka na pong post na ako po nakikisumaro kay Zaldico. Anong klase mga friend ka mo? Sabi nila suligasyon, mga amigong tunayo, hay na po. Si Busnindo, uto na, dahil talaaram kong yaon sa in. Kaya, ano po nagkaigwa din dakulaon na pondo si Printevilla 6.5 billion dyan sa partido. O, uya pa ha? Uya pa po pala mga tugang. Pigpaparasabi ni Printevilla, mayo na ghost project dyan po sa partido. Sabi po yan ha? O, uya po ang interview. Uya po ang interview mga tugang ni Joe Sabal. Kalakaging aldaw hindi po ang interview ni Joe Sabal, mga tugang, nagugunin do ha. Kung maurang gali, magdalang ka mo sa Facebook, papadalang ko sa inyo. Uya, ang interview ni Joe Sabal kay Congressman Arnie Printevilla, na siya na po Vice Chairman akan Committee on Appropriation. Sabi niya, mayo na po ghost project dyan po sa partido. Sa 6.5 billion, mayo na po siyang ghost project. Uya po ang interview ni Joe Sabal. Categorically, makakasabi ba si Congressman Arnie Printevilla mayo po ning ghost flood control project sa partido area? Yes, mayo po kita kaya na mga ghost project hindi po sa tabing lugar. Sa number 1, sabi ko ani ni maski sa kuyang Facebook Live. Kaya po kita nagtotolerate ng mga sala na gibo digdi po sa tabing distrito. Number 2,
involved pong marami ang satuyang mga barangay officials, involved din ang satuyang tabing mga municipal officials, na kung saan may proper consultation, then nag-aagad po kita ng tabang sa inda, na once na nakahanap na kita ng pondo. Yan, yun na to. Yun lang to. O, yun po sabi po yan ni Congressman Congressman Arnie Puentevilla. Mga tugang, categorically, sabi ni Joe Sabal, dahil kung ani masayod-sayod yan na mayo na po ghost project sa partido. Pero uya po ang report kang GMA7 24 oras about sa ghost project, flood control project sa partido. Sa Camarines Sur, hindi matapos-tapos ang flood control project sa Rangas River. Utay-utay na nga ang paggawa, ilang parte pa nito ang gumuguho tuwing may bagyo. Silipin yan sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa paanan ng Mount Isarog sa bayan ng San Jose, Camarines Sur, dumadaloy ang malaking waterway na Rangas River. Dito matatagpuan ang flood control project na utay-utay raw kung gawin at palaging may gumuguhong parte pag may bagyo. Kapag naglagay ka kasi ng utal-utal, naglagay ka ngayon, masusundan siya after 3 years, after 4 years, andyan na yung bagyo. Yung dating maikli na nilagay mong riprap, tatamaan na naman ng bagyo, ikutan ng tubig, giba na naman. Nung manalasa ang bagyong Christine Oktubre nung nakaraang taon, malaking bahagi ng lumang riprap ang gumuho. Pati ang pundasyon ng mahalagang tulay ng San Jose, papuntang Naga City, nadadamay ng mga pagguho. Yung ilalim ng foundation ng bridge, kung nakita nyo po, di ba yung poste, medyo may nakakalkal na doon ang tubig kasi doon umiikot yung tubig. Doon magsisimula yun. Pag nasira yun, mas problema po kami kasi isa sa secondary arterial road po yung Pugay section. Pag naparelisa po kami doon, apektado po yung transport ng karatig ng buong distrito namin papuntang Naga. Kasi isa yun sa economic highway namin. Pinuntahan namin ang nakakasakop sa proyekto ang DPWH Kamsur 4th District Engineering Office, pero itinuro kami sa regional office. Hindi naman sinasagot ang tawag namin ng DPWH Region 5 na siyang nag-implement ng proyekto. Ayon sa on-site project board, ang Alro Construction and Development Corporation ang kontratista ng proyektong ito na nagkakahalagang 121.68 million pesos. Base sa datos ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, ang ama ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez ang authorized managing officer ng Alro Construction and Development Corporation. Sinusubukan namin kunin ang panig ng Alro Construction at ni Congressman Gutierrez. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kontrol mo, sinabi ni Joe Sabal sa ni Congressman Puentevilla, utrohin daw. Ready mo, ano sabi ni Joe Sabal? Makakasabi ba si Congressman Arnie Puentevilla mayo po ning ghost flood control project sa partido area? Yes, payo po kita kaya na mga ghost project hindi po sa tabing lugar. Ay, nako. Gusto, anong sabi? Bayo na ghost project. Bayo na po ghost project. Otroy daw. Ako sabi, otroy daw ta padagog ta sa mga paradagog. Kaya na kikabalang. Categorically, makakasabi ba si Congressman Arnie Puentevilla mayo po ning ghost flood control project sa partido area? Yes, payo po kita kaya na mga ghost project hindi po sa tabing lugar. Ito naman, JB7 naman. Partner, JB7. Sa Camarines Sur, hindi matapos-tapos ang flood control project sa Rangas River. Utay-utay na nga ang paggawa, ilang parte pa nito ang gumuguho tuwing may bagyo. Silipin yan sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa paanan ng Mount Isarog sa bayan ng San Jose, Camarines Sur, dumadaloy ang malaking waterway na Rangas River. Dito matatagpuan ang flood control project na utay-utay raw kung gawin at palaging may gumuguhong parte pag may bagyo.
Kapag naglagay ka kasi ng utal-utal, naglagay ka ngayon, masusundan siya after 3 years, after 4 years, andyan na yung bagyo. Yung dating maikli na nilagay mong riprap, tatamaan na naman ng bagyo, iikutan ng tubig, giba na naman. Nung manalasa ang bagyong Christine Oktubre nung nakaraang taon, malaking bahagi ng lumang riprap ang gumuho. Pati ang pundasyon ng mahalagang tulay ng San Jose, papuntang Naga City. Mga Todang, ano ang San Jose? Bakong sa partido bagang San Jose, ano? Ang sabi ba ni Congressman Pentevilla, Mayo, tol-tol ang mga project ninda dyan sa partido. Ang sakit, sabi mo. Laloko na! Ang tagal mo naman. Nagpaparapurotik po kaya kita mga kabala. Kita ay pinayagan. Sabi ba ka JB7? Nagkakaguruho ng riprap dyan sa San Jose. Sabi man ba ni Pentevilla, payo nasin ng ghost project dyan sa... Ano ba yan? Mapaimbestiga ka sa Kapitolyo. Inot mong paimbestigaran yung mga riprap niya sa partido, Bwishen. Dapat sa imo, Arnie, ikang ka sa mixer, ikang ihalo. Kamu ni Kabalang, tal sabi mga kayo ni Kabalang, oh. Gusto mong i-promote ka? Babayaran mo po ako. Nagpapabayad po ako. Totoo yan. Yun yung trabaho ko. Yun yan sa kuyang source of income. Okay, sa'yo ka mo matubod sa GMA7 o kay Kabalang? Mayo, Joe. Mayo kami Jong Ghost Project. Gusto mong i-promote ka? Babayaran mo po ako. Nagpapabayad po ako. Totoo yan. Yun yung trabaho ko. Yun yan sa kuyang source of income. Ay ka na kahiligtas ka bukid ka tigaon, pakaganan mong flood control. Ay, ito JB7 kita, JB7, Kapuso, i-play mo ang Kapuso. Partner, Kapuso, JB7. Sa Camarines Sur, hindi matapos-tapos ang flood control project sa Rangas River. Utay-utay na nga ang paggawa, ilang parte pa nito ang gumuguho tuwing may bagyo. Silipin yan sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa paanan ng Mount Isarog sa bayan ng San Jose, Camarines Sur, dumadaloy ang malaking waterway na Rangas River. Dito matatagpuan ang flood control project na utay-utay raw kung gawin at palaging may gumuguhong parte pag may bagyo. Kapag naglagay ka kasi ng utal-utal, naglagay ka ngayon, masusundan siya after 3 years, after 4 years, andyan na yung bagyo. Yung dating maikli na nilagay mong riprap, tatamaan na naman ng bagyo, iikutan ng tubig, giba na naman. Nung manalasa ang bagyong Christine Oktubre nung nakaraang taon, malaking bahagi ng lumang riprap ang gumuho. Pati ang pundasyon ng mahalagang tulay ng San Jose, papuntang Naga City, nadadamay ng mga pagbuho. Yung ilalim ng foundation ng bridge, kung nakita nyo po, di ba yung poste, medyo may nakakalkal na doon ng tubig kasi doon umiikot yung tubig. Doon magsisimula yun. Pag nasira yun, mas problema po kami kasi isa sa secondary arterial road po yung Pugay section. Pag naparelisa po kami doon, apektado po yung transport ng karatig ng buong distrito namin papuntang Naga. Kasi isa yun sa economic highway namin. Pinuntahan namin ang nakakasakop sa proyekto ang DPWH Kamsur 4th District Engineering Office, pero itinuro kami sa regional office. Hindi naman sinasagot ang tawag namin ng DPWH Region 5 na siyang nag-implement ng proyekto. Ayon sa on-site project board, ang Alro Construction and Development Corporation ang kontratista ng proyektong ito na nagkakahalagang 121.68 million pesos. Base sa datos ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, ang ama ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez ang authorized managing officer ng Alro Construction and Development Corporation. Sinusubukan namin kunin ang panig ng Alro Construction at ni Congressman Gutierrez. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kikabalang naman, kikabalang sa kasi Pentevilla. Play mo para maraman. Categorically, makakasabi ba si Congressman Arnie Puentebella,
mayo po ning ghost flood control project sa partido area. Yes, payo po kita kaya na mga ghost project dito po sa tabing lugar. Sa number 1, sabi ko arit yan ni maski sa kuyang Facebook Live. Kaya po kita nang to-tolerate ng mga sala na gibo dito po sa tabing distrito. Number 2, involved pong maraya ang sa tuyang mga barangay officials. Involved din ang sa tabing mga municipal officials na kung saan may proper consultation, then nag-aagad po kita ng tabang senda na once na nakahanap na kita ng Sabi mo, involved ang sa inyo mga opisyal, si Mayor Gerald Piña na mga ito nagtatarap. Nagtatarap po si Mayor Gerald Piña kan San Jose. Yun daw po ang certain na Congressman Gutierrez na tropa pips ni Congressman Puentevilla sa Congress. Ang nakakontrata. Ipambira ka, Arn. Aram mo kasi Congressman Puentevilla, hindi naman po maklik sa taong bayan. Yan pong mga anti-corruption, may mga nadidiscovery kang katiwalian. Ang katiwalian, mga tugang, pag sinabing korupsyon, ang lalaong po sa payukan mga taga-partido is ang Partido Development Administration. Yaon dyan si mga ghost employee, yaon dyan si mga proyektong palpak sa partido. Anong korupsyon? Oto na bagaw, sabi mo kikabala, na ka matolerate ng korupsyon. Ang sabi ka JB7, grabe ang korupsyon. Puro-punduin na daw kami bukag. Dahil ka na po magparapapugi, tabistado po kan mga taga-Camarines Sur kung sisay ang mga Puentevilla. Ang barometro nga rin dyan, kung talagang maray ka, tultul ka, sabi mo, bako ka. Ang sabi mo, ang mga Villapuerte, maraot. Ang sabi mo, ang mga Villapuerte, raot. O kung raot pala, di labanan mo sa eleksyon sa 2028. Raot pala ng kalaban mo, raot pala ng mga Villapuerte, labanan mo. Baka kaya mas raot ka. Ang papalabanan mo si Bong Rodriguez. Di gustong sabihin, mas maray si Bong Rodriguez sa pamilya Puentevilla tayo gusto mong palabanong gobernador. Puso ko'y sinukat. Bako ka talagang lapong. Nung ikaw ay sumakat. Sabi baga kaya mga tugang, raot gaya ang mga Villapuerte, anggot na gaya mga taga-Kamsur. Kung anggot na mga taga-Kamsur, hindi labanan mo po sa eleksyon sa 2028 mga tugang. Sabi mo, raot ang mga Villapuerte o raot pala, labanan mo. Labanan ka mga Puentevilla. Ano tanay piglalabanan ka mga Puentevilla? Raot ka mga Villapuerte. Baka mas raot ka po. Tainot na inot. Kung araw mong raot ang kalaban mo, ikan ibuboto kang tao. Pag raot garo ang kalaban mo, di siyempre ang ibuboto ika tatultol. Ano tabo mo maglaban? Papalabanan mo si Bong Rodriguez. Hindi gustong sabihin, mas maray si Bong Rodriguez kaysa sa pamilya Puentevilla. Ano ba yan? Ay, naka! Isipon po dito mga tugang 6.5 billion pesos. Yaw po dyan sa 4th District. Nadaiman po binabaha. Namaray na bakong arong ka 3rd, 2nd District, 4th District. Anong nangyari? Sasabihin mo, flood control. Yun na po nga flood control. Priority, yung pong mga lugar, partner, na binabaha, kapatid. Yung pong talagang naglalangkaw ang tubig. Araw po dyan sa Bilaor. Araw po digdi sa Naga City. Yes! Kung talaga pong may puso ka, Kristiyano ka, kung vice chairman ako yung apro, punong ko si Congressman Luigi. Halimbawa, Congressman Luigi,
Binabaha ka dyan sa distrito mo, sabihin mo ko na yung mga binabaha. Kasi parehas tayo mag-Bicolano. Parehas tayo Bicolano, Luigi. Tutulungan kita kahit pa magkalaban tayo sa politika kasi pinag-uusapan dito, buhay. Buhay ng mga mamamayan. Di siyempre si Luigi matao malilistahan kan mga binabahang lugar. Ang problema, sinulo ni Quintibillan 6.5 billion. Bako ka man talaga parapas noon. Ultimong tigaon, bukid, kinaganan flood control. Puso ko'y sinugatan. Nung ikaw ay nako. Kanakahiling ka rin mga tugang. Sabi mo ba yung ghost project sa partido? Tapos na yun si sa GMA7. Papadangog ko na naman sa inyo. Papadangog ko sa inyo. Bayo na pong palpak na project sa partido. Mismong mayor na po, Mayor Gerald Peña, nagtarap, nagkakararaot na si mga riprap. Ruluwas na si Cabilla. Yes. Tapos ang nangyari pa, si kontraktor, Congressman Gutierrez, ito Congressman Gutierrez, tropa ni Quintibillan sa Congress. Saloko na. Yan po mga farm to market road na yan, mga tugang, yung mga dadadagog din ng farm to market road na nauso po sa Albay, kay Zaldico. Ang nagpauso po kayo din sa Kamsur, mga 20 billion. Abu Farm. Ano ang Abu Farm? Kisay pong lote yan. Naku mo po sa 20 billion sa gobyerno yan. Tapos masabi ka, korupsyon, bisig. Sarok pamanig. Gusto mong i-promote ka? Babayaran mo po ako. Nagpapabayad po ako. Totoo yan. Yun yung trabaho ko. Yun yan sa kuyang source of income. Mabelta po ang programang Radyo Banat. Standby, Vice Chairman. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Oy, oras mga kabanat, eksakto ng anong oras na? 8:24. 8:24 din pagkaaga ang oras na yan mga kabanat. Hatod sa to kan LYRR Realty Development Corporation mga tugang. Mga kabanat, yaon na po digdi mga tugang ang Deca Asaraya Residences. Sarong po ining high-end subdivision na makukuha po digdi sa Barangay Balatas, Naga City, haradihol po ini sa Basilica Church. Ano po? Haradi po ini sa mga eskwelahan, sa mga groceries, shopping mall, and resto bar. Mga tugang, ang Deca Asaraya, sarong po ining 3-story unit. Halangkaw po ini, may 5 bedrooms, 4 na magagayo na toilet and bath, dakulang car parking, and may swimming pool ang clubhouse. Ano po? Kaya tamang-tama po ini mga tugang kapag weekend, Monday to Friday, sub-sub ka mo sa trabaho, ang mga kids, ang mga bagets sa school. Kapag weekend, ay tamang-tama, chillax, ano po, chill. At igwa po silang magayon, and dakulang clubhouse na may swimming pool. And mga tugang, ini soon to open ang Deca Asaraya. Kaya kung ako sa inyo mga kabanat, magtataga-inquire na po ako sa Deca Office, Panganiban Drive, Naga City. Si Cabenji Rivera, Radyo Banat. Di ko kaya ang gayan. Alae, bakit ka kita ay pinayagan? Alae, Aber, bayaan tamo na dyan sa partido. Babalikan tayo sa partido, partner. Kadakol kitang mga issue dyan sa partido, partner. Ano? Oy, good morning po dyan sa mga taga-Tigaon. Ang Pamilya Azanya. Wow, Pamilya Azanya, good morning. Aber, takwalo ko si Tito Boyet. Naigwa kitang bagong shout out.
And bation ta ang nagpaparagulping tagahanga ni Tito Boyet. Sabi, iba daw mag-deliver ng bareta si Tito Boyet. Ano? Bako siyang arong kan ibang mga reporter na peri-permi na lang ang bareta. Ano? Sa linya si Tito Boyet. Tito Boyet, good morning. DBS Banat Patrol. Yuhu! Salamat! Yuhu! Good morning sa mo, Tito Boyet. Ano ang shout out? Salamat, Tito Benji. Maray na pag-aga. Uy, sa pili may nadakop na naman baga. Ayo, milyones ang kantidad. Million? Oo. Something na 4 something million. Oh. Ano? Saro siyang kuyan, babae na nahiling ko sa picture, maputi-puti, flawless. Snow White. Oo. Flawless siya. Swerte man ang jowa ka ni. Oo. Siyempre, ang jowa ka yan, kuyan. Basta libre na. Baka yet ang jowa ka ni ano na, skeleton. Puyat asin man na nalabyan, na sobrahan. Oo, takot ang jowa mo, ang sa imong girl lalush is flawless, magayon, tapos may items. Garo ka ng pahingalo. Garo ka ng gala sa loto. Oo, mayo ng pahingalo. Buka yan, libre na. Libre. Libre. Pagkatapos, siyempre nagtatagapitik yan. Mayo ngaya si Mrs. ngaya, iguaman ngaya ako igding tada. Kaya hindi na kaya kamo sa kuya. Siyempre alangan man na i-remit pa yan. Dahil na yan. Dahil na i-remit. Ano man si girl ita kadakol siyang items, partner. Kuya, arong kan dati, taga duman siya sa sarong lugar sa Mindanao. Mindanao. Arong man ka itong ilot na nagkadara ko pa igdi sa Kamsur na taga duman sa Iligan. Illegal na city. Kaya pinagatutubunan ka ng mga autoridad na may koneksyon. Itong inot na nagkadara ko, pati na ining babaeng ini na may kargado kan items. Nalo ko pa yan dyan sa aram ni Bus Junil yan. Tas ang nagsaro sa mandatory witness. Naman? Oo. Ano naman ining si Junil Tapermina lang witness ini sa mga bypass operation na dahil lamang nag-arbor si Junil sa pila. Dahil lamang naghahagad na... Dahil nakikiulay nga, boss. Dahil lamang naghahagad si... Wala ko nakahiling ka yan. Dahil lamang naghahagad si Junil na souvenir ni boss, souvenir. Souvenir. Ang wala ko nakahiling ka yan na, sir. Bad pwede makatingi dyan. Souvenir ba ni boss? Ikakag ko po yan sa kuya. Di ko man yung gagamito. Ikakag ko duman sa altar. Pagkakabanggi, tagpatag maraman sayang ko. Arog pa lang kayo. Paano kaya ngayon templada ka niya, no? Tapos sa ratsa Ken, may mo si Junil, nagbabakal ng foil. Taga-plancha na. Pero seryoso ha. Pero bistado ta si Boss Junil, padara kan araw kaya na video. Dega naghahagad. Kaya kuya, si Boss Junil kung ako ki Tito Junil, sasabihan ko ang mga pulis, sir, tawa na din ko pag nainindo ko tinawa, babalik na dong call sa kuya apidabit. Madidismiss yan. Dismiss yan. Kaya tawanin ako, maski diit lang, sarong takad. Kasi mga katrabaho ko, agaro iyong pigpaparakurulit. Bueno, alas, ining lalakop, alas 12:22 na yung hating gabi. Dyan sa Concepcion na Pequeña, mata pa ang suspect, may si Kap, Kap, bako manining barangay. Ibang issue naman yan, ibang kaso naman yan. Iba naman ini. Naaresto ng mga autoridad ang isang 29 anyos na lalaki na may alias na Kapitan. Kapitan? Kapitan. Makakaraot niyo sa kapay na niyo sa liga. Makakaraot ini sa ko yan. Sa barangay, sa mga barangay officials. Pero alias na naman yan. Bako man siyang totoong kapitan. Baka kapitan ka barko. Baka kapitan siya kan mga paratsungki. Naaresto siya alas 12:22. Mantang siya buhay na alive si Kapitan. Si Kap.
Diyan sa Concepcion Pequeña, naduhulan siya. As in, tulad ng dati, 500 pesos ang bypass money na dinuhol kay Kap na may pangaran na Noel. Noel, si Welno, alias Kap, residente kana Barangay Concepcion Pequeña, Zone 3. Piraman ang nakuha kay Kapitan. 7. Wow, Pitong sachet. Heat seal transparent plastic sachet. Gurado. Mayong estimated value. Mga estimated Mayo, value. garo iba man ang nagwaki kanina. Garo iba man ang nagtrabaho kanina kung mga paratsamba. Dahil nakakaaram kan kalakaran. Masakit na kayo magtsamba tabaka kaya komentaryuhan naman niya kung ni Tito Boyet. Ayan, baad mapasala kita yung talo. Siyempre dapat kayo kinikilo yan, partner. Ginagamos ka mo yan. Weighing scale, itong timbangan na kuyan. Garo calculator. Calculator lang. Nakahiling na ako kayan. Sinulid lang, may napalo ang kuyan, ang timbang. Si barkada ko kayan, kapag nagtitimbang, papalagat ako lang ang lamesa na ibang timbang. Una ko itong plastic. Ang plastic pati, durudubli ang pakasin yun. Makadagdag duman si sa Kabisto timbang. ko kayo, partner, pag ginto ang pig-uulayan din. Baka naman sabi naman kan mga paradangong. Si barkada ko, pag nagtitirimbangan, inaarm lang kanit ang lamesa. Naiba na. Tinatapik lang. Naiba lang. Nadagdag ng numero. Nabawas. Nabawas. Siguro sa Naga City Police Office, isang puwersa kan Naga City PNP Police Station 2, katuwang kan Station 6, Naga City PNP, asin man na PDEA, ang ginibong bypass operation na nagresulta ka na pagkakadakop kay Noel alias Kap yan sa Zone 6 sa Barangay Concepcion Pequeña. Nakumpiska sa suspect na si Kap ang 7 piraso ng heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu 500 pesos na ginamit bilang bypass money. Na kuha pa sa iya nagpaparadakol ang nagkakadarakop kan na PDEA, milyon. Bako lamang po inig sa Naga City, Kamsur, milyon Ito na, ano kaya Baaw, milyon din. Ano kaya kung teripunon yan na shabu na yan tapos ipabakal kang gobyerno? Kung makakabahan kitang utang kang Pilipinas. Pwede. Maray pa kaya, yan mga shabu na yan, dahil na kayo suruloon, ipabakal ta kaya para pambayad yung utang. Dapat na mag-training sila nga online seller. Online seller, Bayong garo mababawasan ang utang kang Pilipinas. Ay sakot akong uwakiun kan mga nagpapabakan. Yan lang. Dapat dapat ang dokumentado. Ang ikagya sa PDEA mga araw kijunin. Mga dokumentado dapat yan. Ini ngaya ang ibaladya mo dyan, kuyan ngaya ini. 30 gramos ngayon kwentahon tanga kumpera ang mapapabakalan ka ini. Mag-ina ka lang ngayon yung pangmitga mo. Kung si Tito Buyit gaya saka si Tito Bigji ang ikag sa PDEA, iaarapon ngayon siya mula yan. Iaarapon niya yan sa isla. Sa isla, saka sa Mabulo. Sa Mabulo. Pugan ba lang yan dyan sa Mabulo. Tapos kaya makandidato ko yung nigduwa dyan. Galan ngayon. Good morning sa mga kuyan. Sa isla mga season may dinakop na naman. Dakol hindi nagpupurundo ng mga kababayan na partner. Pambira. Mayong karayaan. Nadakop na pagluwas, madiskarte na i-follow naman. Po na partner, i-follow po itong sa pili. I-follow up na sa pili. Kasunod pa, pigapudan ko si Kuyan, si Police Officer LJ. LJ? Itong tagapagtaram kan Kuyan, kay PPO. Ang dating niya, garo LJ Luxil. LJ. Kuyan, sabi siya duman sa group chat na okay ngaya. Pag apudi ko,
Unlib nga. Unlib? Kuyan. Kuyan, nasa barabakasyon pala si Ma'am LJ. Nakakarisa ako, sige sindang apod din mga pusher sa Mindanao, pag-abot nadako po. Ako yan, accomplishment. Inimag kayo mga pusher na din, pwede ba lang kami ang apod na ni Tito Buyit, apod ng pulis. Alam ng pulis, pabakalan. Aram ng pulis, apodan. Loko man mga, may kalaman sila magkabarasol. Igwa kayo ng mga... Bahala naman ka mo sa buhay dito. Ha? Igwan tara-traidorod. Ang tinaw ngayon sa tuya, Padi. Talo! Ang tinaw ngayang number, akala ko kaya scorer, pulis po. Talo kaya ito sa tuya. Kaya napalag na gusto mo kayang big time na scorer, duman sa Kamsor. Oh, talaga meron ka. Oh, ito number. Pigtaw pala number sa pulis. Babagsak ko ngayon sa may sa may tulay kang pili. Ang nakabang na palanduman. Itong mga taga-PDEA. Kaya shout out sa scorer ni Kap. Na si Kap. Nakakulong na dyan sa Naga City Police Office. Hanap lang gwarari ka mo mga kuyan. Speaking of shout out Tito Buyit, al sa kuyang kabatch. Ang sa kuyang amigong negosyanteng si Boss Askit Yukson, kan maghiligan kami, sabi niya, Tito Benji, ako na ugma ko kay Tito Buyit sa iyang news delivery. Ibang-iba. Kaya iningayang sarong buti-buting perfume, itao mo kaya kay Tito Buyit. Ay, thank you very much, sir. Isa kang hiwaga, alamat. Si Boss Askit Yukson. Ay, mahamot pati ang mga perfume niya, partner. Kaya pala itong kuyan, walang taong hindi lumilingon pag dumadaan si Boss Junil. Ang sa kuya, thank you, amigo, thank you. Thank you. Sabi niya, naugma kaya ko magparadangog kay Tito Buyit. Al sa iya ngayang news delivery, kakaiba, mayo ngayon nakakaarong sa ibang mga reporter sa Naga City. Lalong-lalo na kaya pag shout out ay pambihira. Ay pag shout out, markado ta na yan. Pero kaya si Tito Buyit, yung ngayang spokesman, kaya mga nakakadarakop. Oo, kaya para duman sa mga kuyan, sa mga biyahero, biyahero ni Kap. Igwapang sarong akong na-discover na tagahanga mo. Si Sai. Aday ko na mabensyon ang pangaran yaw siya sa DOJ. Nagtatrabaho siya sa DOJ. Ang sabi sa ko, kahapon, nagkataibigan kami, yung bound ako pang nahihilig ko itong amigo kong taga-DOJ. Ito talaga yet, gano'n si Boss Names. Pag nag-iba lang ka mo, dawa, sigarilyo, sagot. Maray garong kaibanan niya sa imong mga amigo. Ay, baray. May ibang ko lang para ibang mga buraot siya. Ito magagastosan ka. Ang sabi sa ko, Tito Buyit, kaning bago kong discovery na tagahanga mo. Uy, ito daw ngayang report ni Tito Buyit ngayang dahil na nangunguya ang litsiplan. Ugmaw. Pati kaya litsiplan dahil na nangunguya. Samantala pwede man sa tunawon sa nguso. Pero pigpupurbaran na sa kagaya pistahan ngaya habang kayo magkarakanta pag CR ngaya nawara kayo si Puil sa kusina. Nahiling na ito sa rong bisita, nakasuksok naman sa likod na bulsa. Sabi nga ni Tito Buyit, ito taga-DOJ to taga-DOJ to, partner, kagalang-galang. Sabi niya, bilib ako, dapat ang KBP tawalan award si Tito Buyit sa kakaiba niyang delivery, news Best delivery. shout out of the year. Shout out of the year. Kaya, ngunyan, pabutan taning shout out ang mga scorer ni Kap na maghanap muna ng ibang source. Si Kap, nakakulong yan dyan sa Naga City Police. Kuyan, kinalawit kaso banggikan ng mga autoridad. Kung dahil available si Kap, baka si Vice Kap. Baada igudan winalatan, duman na lang, hanapan na lang nindo. Hanapan nindo si Vice Kapitan. Igudan lalaking dukot ni Kap, na sigang ragot kan ngipon, hurulwa ang mata, kupos ang limugmugan. Magdulok lang ka ba? Dahil man nag-uural, lubog. Magdulok lang lubog ang kalimugmugan. Isa na nidong haputon, igwa ka dyan? So yun na, karagdagan tayo report si Boyet pa rin. Okay, babala sa ibo Tito Boyet at siyang tayaon sa sakuyang Berlina ang perfume
Dahil the best ang pahamot na sa ni Boss Aski. Thank you, my friend, ha. Saka good morning dyan sa good morning dyan sa Crispy King. Yan, sa Barangay Peña Francia, Naga City. Good morning dyan sa Crispy King. Saka pabutan ko ni good morning sa kuyang amigo dyan po sa dyan sa Parkview Village. Yan, Parkview Village. Si Sir Ompong. Sir Ompong, good morning. Saro siya sa mga paradawong po ka na BBS, Radyo Banat. Basta nahiris ako kay Sir Ompong, ang dating niya garo si Senador Bato de la Rosa. Matigas, matigas siya, partner. Sabi niya pati sa ko, Tito Benji, ako ngayon, para dagog mo. Sabi ko, salamat sir. Sayin ka po sa Laga. Ako ngayon taga Parkview Village. Yan. Sir Ompong, good morning. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Oras, mga partner, eksakto ng 7 na naman, 8:42. Junel, apo din daw ang pili. Ang pili kung si say ining mga nagkakadarakot din na 2 million, partner, 2 million. Sabi mo sa 2M. Milyon ang mga nagkakadarakop dyan sa pili, partner. Kung yung pong mga nagkakadarakop kang gobyerno ta sa drugs, daw kung kakayanin ko, ipabarakal tapos ibayad ta sa utang. Joke lang, joke. Al sabi po kaning nag-text sa toya, partner. Basa kita, partner. Kasugba kadakol pong nag-text sa to. Sabi kaning nag-text, partner. Alabaw ng text niya, pare ko yo. Marhay na aga po, Sir Benji. Pakibanati man po si Mayor Marfil digdi sa Libmanan. Pakisimbagod niya po ang hapot kan mga parabaybay. Naghahanap buhay po kami na marangal. Tano po tapig papundo niya kami. Mga parabaybay, Mayor Marfil, ano po ang gusto mo? Magutom ang mga pamilya mi. Yan lang ang hanap buhay mi, mga parabaybay. Pigpapundo mo pa. Pagbawalan mo po, pagbaybay sa pigbawalan po kami grabe sa baka gusto ni Mayor Marfil, baka gusto magtulak na lang kamo ni droga. O kaya maghabol. Mapagal, partner, magpala din bye-bye. Mapagal ika magparapala kang bye-bye maghapon baka dapat pag binawalan, baka bawal, kwari. Pabira naman si Mayor. Kasino naman po yan nakinikita kan mga tao. Di tawalan mo pong trabaho sa munisipyo. Bako, kung si Tito Benji ang mayor dyan, mga Brad, Tatang, bawal po yan ginigimo nindo. Kwari po yan, illegal kwari po yan. Tatawalan ta ka na lang pong trabaho sa munisipyo. Yun. Araw kaya pag si Tito Benji naging mayor, sigurado. Arayuon niya sa si Mayor. Hindi ka nakahiling. Babawalan mo maghanap buhay. Tapos pagkabawal mong hanap buhay, hindi mo magtatawan ng trabaho. Pero kung si Tito Benji ang naging mayor dyan ako, bawal yan, trabaho mo yan, gurang ka na, dapat sa imo, ang trabaho mo, light na lang, light. O gibunta kang security guard, dumal sa munisipyo, Araw kaya pag naging mayor si Tito Benji. Good AFG, may po ang politika digdi sa to. Visible naman si amigo mong Boy Baliw. Dahil na talaga ka mo naliligaw kay Boy Baliw, ha? Visible naman ang amigo mong si Boy Baliw sa Sokmed, social media.
Pero hagadan mong tabang, tablado, day aram kung saan mo hahanapon. Oy, Bong, Boy Baliw, Boy Bagas, ano daw kung magduhol ka din na tabang duman sa mga naghahanap din na tabang? Ano? Bako na nagpaparapasikat ka dyan sa social media mo. Nagpaparakarakan maluwas na naman sa panahon din karampanyahan. Ngunyan kay puhang ka, Boy Baliw. Oras 8:47. Al sabi kaning nag-text, Villafuerte versus Pentebella sa 2028. Sa Villafuerte po ako maboto. Masakit magtiwala sa Pentebella. Gulping mga sekreto, lalo na po mga ghost projects po sa Tigaon. Taga Tigaon. Sa ikamang kaya Congressman Arnie Pentebella nakahiling. Bago po nag-init, mga tugang, ang investigasyon sa flood control, inigrupo kan GMA7 24 oras, nag-imbestiga na po sindakan mga flood control project digdi po sa Camarines Sur. Nagparalibot ang GMA7 sa Camarines Sur. Kamsur, 35 municipalities. Pero ang napag-araman po nindang Kadakol na Ghost Project is dyan sa partido. Diba? Yan po, JB7 ha? Bago pa po nagputok yung mga flood control project na yan, Zaldico na yan, investigasyon ICI. Nag-imbestiga na rin po ang JB7, naraman ninda. Dyan po sa San Jose Partido, mismong si Mayor Gerald Peña na po ang nagtaram, mga tugang, na igwa pong mga kalukuhan na proyekto dyan po sa San Jose. Tapos sasabihin mo sa interview mo kay Asintado, kay Joe Sabal, mayo kamong ghost project dyan sa partido. Ay, pabira. Oo, yan po baga. Ipadagog ko po sa inyo si interview ni Kabalang. Ano po, ni Kabalang, digdiki Congressman Arnie Pentebella kadakagi po aldaw. Uuya po baga si interview ni Joe Sabal. Categorically, makakasabi ba si Congressman Arnie Pentebella mayo po ning ghost flood control project sa partido area? Yes. Payo po kita kaya na mga ghost project hindi po sa tabing lugar. Sa number 1, sabi ko ani Perni maski sa kuyang Facebook Live. Kaya po kita nagtotolerate ng mga sala na gibo digdi po sa tabing distrito. Number 2, involved pong maraya ang satuyang mga barangay officials. Involved din ang tabing mga municipal officials na kung saan may proper consultation, then nagahagad po kita ng tabang sa inda. Yan po ang sabi ni Congressman Pentebella. Dapat na po maging involved ang mga barangay officials para po ipaabot ining mga palpak na flood control. Sabi yan ha, mayo po na pong palpak na flood control sa partido. Pero uya po ang report kay GMA7 kay to po before pa po nag-init ini pong mga flood control digdi po sa Camarines Sur. Camarines Sur, hindi matapos-tapos ang flood control project sa Rangas River. Utay-utay na nga ang paggawa, ilang parte pa nito ang gumuguho tuwing may bagyo. Silipin yan sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa paanan ng Mount Isarog sa bayan ng San Jose, Camarines Sur, dumadaloy ang malaking waterway na Rangas River. Dito matatagpuan ang flood control project na utay-utay raw kung gawin at palaging may gumuguhong parte pag may bagyo. Kapag naglagay ka kasi ng utal-utal, naglagay ka ngayon, masusundan siya after 3 years, after 4 years, andyan na yung bagyo. Yung dating maikli na nilagay mong riprap, tatamaan na naman ng bagyo, ikutan ng tubig, giba na naman. Nung manalasa ang bagyong Christine Oktubre nung nakaraang taon, malaking bahagi ng lumang riprap ang gumuho. Pati ang pundasyon ng mahalagang tulay ng San Jose, papuntang Naga City, nadadamay ng mga pagguho. Yung ilalim ng foundation ng bridge, kung nakita nyo po, di ba yung poste, medyo may
nakakalkal na doon ang tubig kasi doon umiikot yung tubig. Doon magsisimula yun. Pag nasira yun, mas problema po kami kasi isa sa secondary arterial road po yung Pugay section. Pag naparelisa po kami doon, apektado po yung transport ng karating ng buong distrito namin papuntang Naga. Yan po ang sabi ni Mayor Gerald Peña, ha? Si Mayor Gerald Peña po, Cal San Jose, ang nagsabi na talagang yung riprap, naguguho na po yung tulay. At tapos sasabihin ni Congressman Pitibilla, yung palpak na flood control, ano ba yan? O hindi ba nagsabi ni Joe Sabal? Gusto mong i-promote ka? Babayaran mo po ako. Nagpapabayad po ako. Totoo yan. Yun ang trabaho ko. Yun ang sa kuyang source of income. Categorically, makakasabi ba si Congressman Arnie Puentebella mayo po ning ghost flood control project sa Partido area? Yes, bayo po kita kaya na mga ghost flood. Oy mga kabanat, kamuna lang po. Kamuna lang mag-isip-isip. Payo na pong ghost project sa partido. Kategorikal makakasabi ba si Congressman Arnie Puentebella mayo po yung ghost flood control project sa partido area? Yes, bayo po kita kaya na mga ghost project dito po sa Toyota. Ay buhay! Gusto mong i-promote ka? Gusto mong i-promote ka? Babayaran mo po ako. Nagpapabayad po ako. Totoo eh. Ay naloko na partner. Nagrorolokohan kita. Shout out Idol Benji sa Kapuknasan, Bilaor. Number 1 po ang BBS Radio. Wow, thank you. Radio Balat. Digdi sa mo. Miss Amelia Bukid. Oy, thank you ma'am, Miss Amelia Bukid. Dyan po sa Kapuknasan, Bilaor. Sakit naman ang hapde, puso ko'y sinugatan. Ay, sabi ka rin nag-text, Tian, dawa ipusta ko pensyong ko, dayan malaban si Arnie Kigob Ilrey. Bayan abot ng digdi sa mo sa barangay mi. Ay, mapusta ka, pay. Bay, mapusta na siya. Pensyon, ha? No. Ay, pambira. Sabi ka rin nag-text, kaya pala ang service ni asintado sa radyo, Ford Corruptor. Kaya pala ang service ni asintado sa radyo, Ford Corruptor, ha? Corruptor. At takiko, Congressman pala ng istasyon niya. Alam mo, ha? Ay, kaya pa, pambira, Ford Corruptor, mahal ang Corruptor niya, mahal ang Ford Raptor, sa totoo lang, pero old model naman, old model. Dahil mo naman ako mapadrive kayo ito yun. Dahil mo naman kayo ito mapadrive, luma naman. Joke lang! Idol Benji, sana may pagkaano man niyo. May kaagutan man sa kuyo. Idol Benji, sana lawig-lawigan mo ang Radyo Balat hanggang 10 AM. May kaagutan man. Michelle! Hindi po ko pwede hanggang 10 AM. Nako. Yaw man baga si Tito Junil, yaw man si Manager Bebot, okay yan. Lawig-lawigan na hanggang 10 AM garon na. Idol Benji, sana lawig-lawigan mo ang Radyo Balat hanggang 10 AM, araw ni Kabalang. Bla bla bla. Hindi ko na kaya po hanggang 10 AM. Kung si Kabalang hanggang 10 AM, medyo may pagka-drug addict yun sa microphone. Malala naman si Bukag Jr. Akala niya po siguro mapapatubod niya ang tao. Ha ha ha.
Sabi kaning nag-text, pareha sa naman lang kamo ni kabalang tao kan mga politiko, mga iwo. Grabe ka naman, ikukumpara mo man kung kikabalang. Hoy! Arayo yan. Arayo yan, idol mo. Kung parehas man lang tao na ka ba, ay grabe ka naman man. Iyo man daw pinakabo ko ang parehas kami, ipaparehas mo ko kikabalang. Good AM. Puwerte kung si Puente Villa talaga maglaban King El Rey, magkaarama na. Dain na magbali-bali ang mga baliw. Shout out Kumilik. Uy, yung mga partner, dain na turul-tulan na laban. Yung mga turul-tulan na laban, dain na pabaliw si Boy Baliw. Kung talagang sincere, sabi ka mga Puente Villa, raot ang mga Villa Puerte. Labanan niya kung talagang raot ang mga Villa Puerte. Kung raot ang kalaban mo, so dako lang posibilidad na manggagana ka raot ang kalaban mo. Ano tabo mong labanan? Di ba? Yan ang logic dyan mga tugan. Papalabanon mo si Boy Baliw. Gusto mong sabihin, mas tutubudan si Boy Baliw kan mga tao kaysa kay Puente Villa. Ay talaga. Bishek! Balat, good AM. Nakamonitor kami digdi sa Kubo, sa Roque, Camaligal. Shout out sa Lanuza family. Lanuza family, good morning mga sir, mga bossing. Isko lahat, lolokohin lang pala. Saan ka ba nakahilig ka niyo? Anong sabi ni Joe Sabal? Categorically, makakasabi ba si Congressman Arnie Puente Villa mayo po ning ghost flood control project sa partido area? Yes. Payo po kita kaya na mga ghost project hindi po sa tabing lugar. Sa number 1, sabi ko ani Perni maski sa kuyang Facebook live. Kaya po kita nagtotolerate ng mga sala na gibo digdi po sa tabing distrito. Yan ang sabi ni Congressman Arn. Pero ang sabi po ka GMA, Tinasud matapos-tapos ang flood control project sa Rangas River. Utay-utay na nga ang paggawa, ilang parte pa nito ang gumuguho tuwing may bagyo. Silipin yan sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa paanan ng Mount Isarog sa bayan ng San Jose, Camarines Sur, dumadaloy ang malaking waterway na Rangas River. Dito matatagpuan ang flood control project na utay-utay raw kung gawin at palaging may gumuguhong parte pag may bagyo. Kapag naglagay ka kasi ng utal-utal, naglagay ka ngayon, masusundan siya after 3 years, after 4 years, andyan na yung bagyo. Yung dating maikli na nilagay mong riprap, tatamaan na naman ng pag-iikot ng tubig, iba na naman. Mayo ha? Mayo daang ghost project. Ay pabira, sinabi po yan ni Mayor Gerald Peña kan San Jose na may mga nagkararaot pong mga riprap dyan sa partido, dyan po sa banuaan niya sa San Jose, Camarines Sur. Pambihira ka talaga, Congressman. Sabi kaning Dabarkan Star, nagpamiting pati si Boy Baliw dumal sa sarong restaurant sa Magsaysay last week, anti-corruption group na. Hindi man sarong malisi si Boy Baliw. Boy Baliw, nabisto ka baga sa publiko, kan madakop ka kan CID, jing nagtatago kang baga sa ito. Ano ba pagkaara mo man sa anti-corruption ka man lapakan ka? Ilaong ta ka sa sakong taran. Dahil daw po ka mo magparatararam ang anti-corruption. Dahil ka ngali, si DSWD Box, mga bagas, pig-interesan din do kung bako ka talaga baliw ka. Kagta ka sa sako, tahiong ko iapunta ka sa salong kapay ko. Papabiting ka ka anti-corruption, si bagas ka itong para sa mga binaha, tinarago din do kung bako ka loko-loko ka. Bishop! Ang bagas po nahalin sa DSWD mga kabanan, lalo na kung bagyot, itao tayo sa tao.
nag-aarkila pa nga nagbabayad pa nga ng Kapitolyo ang mga LGU ng mga tao para ma-deliver yan sa mga bayan-bayan, sa mga binaha. Ang Kapitolyo nagkukuha pa ng mga tao para ma-deliver yan sa tao. Ikaman, itatago mo, idapangol takal-taran. Nagirumduman ko na naman yung bagas ni DSWD back sa rayon mo, ikagtaka sa kahon. Tapos ka mo, mabuto ka mo sa lapong. Bishit! Hindi man si Kabalang, nahiling lang nagpuputik si Congressman 20 billion na mayo ng flood control dahil lamang binanatan. Dapat kaya Josabal, nagtaramdam mayong flood control, binanatan mo. Ano klaseng asintado kang hinayop? Sarap ka ba? Ito mong i-promote ka? Babayaran mo po ako. Nakababayad po ako. Totoo yan. Yun yung trabaho ko. Yun yan sa kanyang source of income. O, ilagol mo ang hapot ni Kabalang o. Dakugunin po ang hapot ni Kabalang. Kung dahil man talaga din na bayaran man na hinayupak malaliw. Categorically, makakasabi ba si Congressman Arnie Puentebella, mayo po ning ghost flood control project sa Partido area? Yes. Payo po kita kaya na mga ghost project hindi po sa tabing lugar. Appreciate! Dapat ko nasintado ka, binakbakan mo talang putik. Saro ka man na taran. Ay naka! Ano ba yan? Ay, oras na po, mga tugang, 3 minutes, makalipas na po ang 9 o'clock. Sa pangarap po, Bilog na Puwersa, kan BBS, 91.9 sa mga talahapita kasi no mga radyo. Ako po si Cabenji Rivera. Ay bananta sa newsroom, partner Junil. Sa technical, boss Ariel Camarotti, boss Stephen Fabis. Oy, sa mga big boss, kan na Bicol Broadcasting System partner ha, ki Ma'am Nelly, thank you very much ma'am. Ki Ate Joy, Ate Sherry, sa admin, ki Ma'am Lalaine, thank you very much. Babalos po kan sa inyo pagkantabay sa aga, magribalang kita, dating oras, 7:30 to 9. Ako po si Cabenji Rivera. Basta Barreta, sigurado, labanan ang fake news. Cabenji Rivera, Radyo Banana. Broadcasting live, halidigdi sa Bicol Broadcasting System. Ini ang programa. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banan Extreme. Mula sa awit 119-64, ang lupa o Panginoon ay puno ng iyong kagandahang loob. Ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. BBS FM